Sarento, pagpunta mo rito, napakatigas ba nito? Oo, sir. Oo. Ano ba reklamo ni Major dito? Bakit niya pinagawa? Matigas daw yung pedal niya, sir. Matigas talaga. Apakan, sir. Oo. Ngayon, parang bumabara. Oo, sir. Yung parang may pumipigil sa gitna. Oo. Ang laki na raw na nagastos niya rito. Oo, sir. Marami na. Marami na. So, saan pa uwi mo ngayon, Sarento? Sino, sir? Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Dito po sa Autoruns, kapag ka nagpapalit ng mga clutch assembly, ay talagang nire-recommenda ko na palitan lahat. Mula po sa clutch lining, sa pressure plate, sa release bearing, sa pilot bearing. At yung pinakahuli na dapat palitan sana ay itong mga clutch fork. Ngayon, yung pivot ball, hindi madalas napapalitan to dahil unang-una, hindi ito palaging available. So kung bibili ka sa mga auto supply, hindi ito nagiging available. Kaya lang, ito pong sasakyan ni Major Jimenez, ayan, papakita ko sa inyo mamaya. Nung nagka-problema siya nung una, ito po isang Nissan Navara D40. Dating dual mass, pinalitan niya ng single mass na flywheel at pinalitan niya lahat yung laman loob nitong Nissan Navara na to dahil nga matigas ang clutch. Ayan. So every time nagpapalit siya ng clutch niya, ng assembly, hindi naman siya nagpapalit ng fork sa kanitong pivot ball. So natigasan siya doon sa pagpapalit mula from dual mass to single mass, natigasan siya ulit. Tapos ito, binalik niya ngayon sa dual mass flywheel. Flywheel po yung pinag-uusapan ha. Papakita ko rin sa inyo. So nung ibinalik niya sa dual mass, nagpalit siya ng buong assembly. Kasama yung lining, kasama yung pressure plate, kasama yung, ito kasi bushing, wala itong pilot bearing, bushing to. Tapos yung release bearing. Yan. Ngayon mga kapatid, dahil sa hindi niya makorek talaga yung problema, at ang hindi ko naman malaman bakit itong mekaniko, diyan pa po siya sa Lucena, kasi ito po ay isang major ng Philippine Army. Diyan pa po siya sa Lucena nakabase, diyan siya nakadestino. Ba't hindi nakikita talaga yung problema? Bakit tumitigas yung clutch? Kasi doon pa lang sa una, matigas na, tapos dual mass flywheel, naging single mass flywheel, tapos ngayon binalik sa dual mass, hindi ang laki na ng gastos ni Major Jimenez. So ngayon, eto na. Finally, nung dinala dito sa Autoruns, nakita ko na po talaga yung problema. Kasi tignan nyo mga kapatid, itong fork, ayan, yung clutch fork, kapag po talaga, inaano nyo, ayan, umuugtol pa itong aking halimbawa, ang galaw kasi ng fork, ganyan pag inapakan mo, dito, yung clutch pedal mo, itutulak to ng push rod. Ayan, ganyan mga kapatid. So, ito ngayon yung nakatama doon sa release bearing. So, ito, nakatukod yan. Aapakan to, tutulak yan ganon. Ito ng mga release bearing, pupunta doon sa pinaka-pressure, doon sa pressure plate, doon sa mga spring, doon sa diaphragm spring, para itulak niyan ganon. Kaso ito mga kapatid, naglalak. Naglalak na itong pivot ball. Kasi alam nyo kung bakit? Pudpud na po siya. At nagkaroon pa po siya ng ulo na iba na po yung korte niya. Pansinin nyo, dapat yan po ay bilog. Yan po ay ball. Pivot ball. Sa katagalan po na ito ay ginagamit, kumorte na po yung dulo niya. Kasi yung pinaka-original po nito, kung mapapansin nyo, maisuzoom in mo ba? Ayan Doon sa pinakailalim, yung pinakamalalim, mayroon pang isang mas maliit na space at kumorte nga po itong pivot ball. Ito po yung bago, ito yung pamalit natin So since kumorte na itong pivot ball dito sa luma, nagkakaroon siya ngayon ng pagbara. Parang pinipigil niya kapag tumapat dito doon sa portion na hindi bilog. Kaya ang nangyayari, napakatigas po ng clutch nito kasi nakatukod po yan Naglalaban para tong siso, gumaganyan yan So dahil sa nagkakaroon ng labanan, dahil hindi nga po makagalaw ng okay dito sa joint, hindi siya makasiso, tumigas po yung clutch ni Major Jimenez. Ngayon, kaya nga po tayo naglalagay ng magic washer dito para itong pivot ball tumulak na ganon. Kung halimbawa, ito po yung transmission, ito yung pivot ball, maglalagay tayo ng washer para umabante siya ng konti at para itong fork umabante rin. Kasi pag umabante po ito, ang tendency po nito mga kapatid, yung fork natin sa halip na nakaganyan, gaganon po yan. So kapag po nakaganyan yung fork natin at itinulak dito,
nung secondary slave. Konting tulak lang po niyan na ito ay nakaangat ng konti, magaan pong itulak yan, hindi katulad nung nakaganito na siya. Yan. Since ito po, nung kinalas namin ay hindi na nga po tama ang alignment niya, nakaganyan na siya, kaya matigas ang kanyang clutch kapag tinutulak. So, dapat ito nakaganon. Yan. Kasi nga po ito umatras na kasi napudpud na to. At ito naman lumalim na. Yan. So, yun lang po ang dahilan kung bakit tumigas ang clutch ni Major Jimenez. Kaso ang problema, ang dami na pong napalitan pyesa, pati flywheel pinalitan niya. At ngayon nga po ito, nagpalit na ako ng clutch fork. Ito, bago na po ito. Dito pa lang mapapansin nyo iba na po yung taas nito oh. Halos napudpud na po ito oh. Ayan pansinin nyo. Ito po napudpud na. So malaki rin po yung niyan, yung nabawas dun sa geometry ng clutch natin. Kaya po, lumayo yung tulak nitong port natin doon sa release bearing. Tapos ito pa isa. Glenn, abot mo nga sa akin yung release bearing ngayon sa ibabaw. Ayan. Ito pa po isa mga kapatid. Tingnan nyo itong portion na to. Ito tingnan nyo yan. Tumatama na nga po yung release bearing dito, yung pinaka-spring niya. Ito. Tumatama na yan. So ganito po kasi ang niya, tumutulak po yan Ayan, nakatulak na ganyan yan. So dito po kasi itong ating port ay pudpud na. So okay, itong release bearing bago to, hindi natin papalitan kasi kapapalit lang po ni Major niyan. So ito na po yung papalitan at ang pinaka-importante ito, bibilugin natin to. Ngayon, naalisin ko yung kanto na to. Kailangan maging bilog siya para maganda, smooth yung paggalaw dito sa joint. Kasi ito, ayaw mayroon siyang bangga Meron po siyang bangga. Ayan, dinidiin ko na yan Kasi nga po ito ay tumulis. Aalisin ko ngayon yan. Yan. Kita ba, Deng? Sarento, kita? Ayan, So, dapat ito matanggal. So, dati, ito po ay bilog na bilog, kapantay niyan. Kaya lang, dahil napudpud na yan, so, ayan na, nagkaroon siya ng kanto. So, ito ngayon yung humaharang, kaya matigas yung clutch ni Major Jimenez. So, ang gastos ngayon ni Major Jimenez dito ay ito lang. At ito, aayusin ko lang. Siyempre, pag ito napudpud, lalagyan ko to ng magic washer. Palagay ko, mga nasa 6 mm na yung ilalagay kong magic washer dito. 6 mm na to. Okay, tignan nyo ngayon. Paano ko to? Pakakayas ko to. At ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero pakita ko sa inyo yung mga pinagpapalitan ni Major na mga bago. Okay, so nilagay ko na yung pivot ball. Tapos ito yung bagong port. So ayan. Kaso, pansinin nyo hindi po smooth kasi nga po hindi bilog yung pivot ball. Okay. So ito, lumalim na yan, bumaba na. Dapat ganyan. Dapat ganyan siya kataas. So para makuha natin yung taas na yon, maglalagay tayo ng magic washer. Okay mga kapatid, ito yung mga bago. Ayan, kita-kita nyo naman bagong-bago yan. So wala tayong problema rito. Bago yung pressure plate, bago yung kanyang clutch lining, bago din tong dual mass na flywheel. Kaya lang matigas pa rin dahil nga po ito yung problema. Bagong-bago din yung secondary. Ayan, tingnan nyo, secondary slave. So ipababalik na natin to, pakakabit na natin, pero kailangan bilugin muna to. Pagkabilog nito, balik sa akin para mai-testing natin kung smooth na yung galaw dito. Ito, kumakanto Ayaw niyang umikot ayaw niyang gumalaw. Yun. Tapos lalagay mo itong lock. Ayan. So ayan yung posisyon ng ito yung release bearing. Ito ngayon yung pivot ball. Ayan inalis ko na yung kanto. Pinahasa ko na. So medyo malaki talaga nabawas dito. Kung mga 2 to 3 mm nabawas. Kasi yung natanggal natin 2 mm na yun. Ayan tignan nyo Smooth na. Kanina hindi ko ito magalaw Kaya ngayon, ang galaw ngayon nitong port natin, sumisiso na yan. So mga kapatid, kapag nagpapalit po tayo ng mga clutch assembly, hindi nyo rin masasabi na hindi ito nagkakaroon ng problema kasi nga bakal sa bakal yan Diba? At ito talaga yung nakakalso ito para magsiso itong inyong clutch port. So okay lang sana kung hindi katulad nitong design nung Navara na meron pa siyang mas malalim na butas dun sa loob. Kaya ang nangyayari, nagiging siya, doon kumokorte itong pivot ball.
nakakapagtaka naman, bakit nangyari yun? Eh, every time naman nagagamitin mo tong pork, eh gumagalaw naman talagang ganun yan. Oh. Ewan natin, hindi natin alam ba't ganun nangyari. Pero at least ito, solve na tayo. Ito yung nagkokos ng pagtigas ng clutch pedal kapag inaapakan dahil kumokontra nga po dito. At kasama na rin po yung numipis na siya. No? Numipis na itong pivot ball, lumayo na yung kanyang geometry doon sa actual na geometry niya. Kasi po, kung ito ay makapal, parang nakaganyan pa yan. Ayan. Okay? So, ayan. Ngayon, dahil sa lumayo na siya, numipis na siya, ang nangyari, pumasok na ganun yan. Umatras na ganun. So, ang tendency, yung ating pork, gumanon yan. Kaya tumitigas na po yung ating clutch pedal kasi nakaganito. Ayan. Dapat ang pork is, kung standard talagang diretso, or kung lalagyan mo ng magic washer, gaganon mo ng konti. Malaking lambot na po yun. Pero pag yan ay nakaganito, habang binubuo nyo, dun sa mga gumagawa, no, yung mga nagpapalit, nagdi-DIY, yung pork nyo, pag sinilip nyo sa gilid, medyo nakaganyan siya, nako, asahan nyo matigas po yan. So, ibig sabihin, meron na pong nabawa sa pivot ball at dun sa inyong clutch fork. So, malaki po ang epekto nun sa lambot at tigas po ng inyong clutch. Oh, mga kapatid, lagyan ko ng magic washer, ha. Medyo makapal na. Ang ilalagay natin, yan, dito, ilalagay dun sa Nissan D40. Bakit makapal? Marami na po kasing napudpud dito. Kinalbo ko na nga ito, eh. O, yan, oh. So, smooth na to, ha. Ano ilalagay mo? Grasa. Yung brake paste. Yung puti, ay silver. O, sige, lagyan mo yun, ha. Konti lang. Ako naman, ay hinahanda ko na ngayon yung ating mga gamit sa susunod nating pagre-rescue. Kasi po, mga kapatid, meron na naman daw matinding bagyo na darating. Mas malakas pa daw dito kay Karina. Kaya nga po dito sa Antipolo, ayan, kulimlim na naman kami. So, ito po, hinahanda ko na yung mga gamit natin sa susunod nating pagre-rescue. Ayan. O ito, oh. Ito yung ilalagay natin kung talagang bibitin na si Autoruns, no? Kung talagang meron tayong ita-travel na sa pamamagitan ng rope. So ito yung mga rope na ikakabit natin. So may bow shackle din po ako. Ayan, lalagay natin kung may hilahin tayo. So ito, dalawa to. Itong bow shackle na yan. Ayan. Tapos meron din to yung pala. Ayan. Magagamit natin to pag doon sa oras na kailangan na nating mag-rescue. Ayan. So ito, kompleto na po ito. At yung ibang mga gamit natin nandun sa ating 4x4. Ayan. Sama na rin yung maliit na upuan. So ito, naka-ready na to. Pero sana, wag matuloy itong malakas na bagyo. Sana po, wag. Kung sakali man na matutuloy ito, kahit na ako ay hindi pa ganap na magaling, dahil ako po ay inuubo pa at sinisipon, tutulong pa rin po tayo. Susugod pa rin tayo dyan para po tayo ay makatulong sa pagsagip buhay dito po sa ating mga kababayan. Ito na mga kapatid yung D40 Nissan Navara ni Major Jimenez. Ako, batang-batang Major, kaso hindi siya nakarating. Pero ito yung kanyang Sargento. Sargento, pagpunta mo rito, napakatigas ba nito? Oo, sir. Oo. Ano ba reklamo ni Major dito? Bakit niya pinagawa? Matigas daw yung pedal niya, sir. Matigas talaga. Apakan, sir. Oo. Ngayon, Okay naman na, sir. lumambot na. Sir. Wala na yung ugtol, yung parang bumabara. Oo, sir. Yung parang may pumipigil sa gitna. Oo. Ang laki na raw na nagastos niya rito. Oo, sir. Marami na, sir. Marami na. So, saan pang uwi mo ngayon, Sargento? Lucena, sir. Lucena, layo ba? Sige, Sargento, yatras sa bante mo lang. Baka mamaya, hindi tama yung adjust para sa'yo. Oo, sir. O, sige. Yun, meron tayong Land Cruiser sa likod. O, abante muna siguro. Oh, nabigla pa si Sargento. Maganda yung bitaw, no? Oh. Oh. Ano, lumambot? Oo, sir. Malambot talaga? Sigurado, sir, ha? Oh, sabi mo na kay Sargento, sabi mo na kay Major. Sir, okay naman na, sir. Malambot naman na. Oh, baka may babatiin ka sa inyo, sir. Sabi mo na. Binabati ko, sir, sa mga kasama ko sa Port Pasok. Oo. Mga katrabaho ko doon. Magandang gabi sa ating lahat. Kaya mga kapatid, mission accomplished ako, ha? Natulungan natin si Major Jimenez. Anong first name ni Major Jimenez? Nairo, sir. Nairo. Yes, sir. Oh, yun. Sir, good evening. Major Nairo Jimenez, Philippine Army po, no? Oh, nanandyan po sa Lucena.